Nag-start ka lang sa isa. Opo. Tapos, nanganak. Nanganak po. Naging dalawa na. Opo, pero medyo mabagal po. Kaya yung sabi ko kanina po, sir, na nung mga panahon yun, nagpapaaral po tayo. So talagang, ano siya, kung maliit, ganyan, balang kalaki sir. Ito, ganito. Ito, nabenta na. Napipilitan kang ibenta. Kasi po, walang pang-tuition yung mga anak natin. Yung bata. Nung mula nag-start kang magkalabaw, yun ay naging hanap buhay mo, sir? Hindi po. Mayroon akong konting babuyan nun, sir. Babuyan, okay. Nag-sasaka, nagtatanim ng mga gulay-gulay, mga ganun. Eto, dito sa lupa mo. O wala pa to nun? Wala pa po. Wala ka pang lupa nun? Yung binigay ng dar Yung po. binigay lang ng darang Opo. lupa, yung 2,000 square meter. Opo. So yun ang tinatamnan mo ng gulay. Pagkatapos magtanim, driver ulit, magta-tricycle driver. Pero pag ganun pa sir, pagka lumalaki yung pamilya, talagang Kayod. oo, kayod. Kahit kakayod pa na tayo ng kakayod, hindi kakasya pa rin. Hindi pa rin kasya. Opo. So hanggang andito na siya. Yung dati na naglalakad yung anak natin na pupuntang school, hindi na. Pwede May pamasahe na siya. May pamasahe na. Ganun kahirap ang buhay niyo no Tama dati, sir? po. Opo. So kailan mo nakuha yung first 100 Carabaos mo? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. I-promote muna natin, ma'am, yung tour. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours. Mag-text or call sa 0917-506-6876. Sa 12 to 16 po yan. Siksik ng May. Siksik na siksik. Minimake sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. Makikita nyo rin ang Malaysia. Hindi lang Kuala Lumpur. Pupunta tayo sa Penang. Pupunta tayo sa Selangor. Dadaan tayo sa Putrajaya. Matitikman natin yung mga tropical fruits nila from Pahang. May seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami Fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Ay, sir. Morning, sir. Idol kasi... Makikita na ng personal. Makikita na sa personal si Sir Dani. Taga-subaybay ko rin si Sir Dani. Bakit Mateo? Sa'yo pinangalan? Opo, kasi itong farm po natin is sa akin po. Opo. Pero yung ating mga gatas po sir, naka-centralize na po. Andito po tayo sa Mateo Kids Dairy Farm. Dito po yan sa Asingan, Pangasinan. At kasama natin si Sir Rolly Mateo. Sir, good morning. Good morning po, Sir Wad. Ayan. Okay. So, nandito po tayo sa Sir Carabao, no? Carabao yung specialty niya. Apo, Carabao po. So, ito ho ay cooperative, sir. Cooperative po. Ang acting cooperative po ay matagal na, medyo 1991 pa, naging cooperative ito. 1991 pa. 1991 pa Okay. po, opo. So nagkaroon po kami ng project na Carabao Dairy noong 2007. 2007. So, opo. At binigyan po kami ni Secretary Corrado Estrella nung siya pa ay isang Party list. opo. O congressman ng 6th District. Congressman po siya, opo, Okay. ng initial na 12 heads nung araw. Opo. Na Carabao na po yan, na dairy. Na dairy na po, opo. So mula na po noon, nagbigay din ng PCC ng another 25. So hanggang napalago po natin ng ating mga kalabaw. So ilang years na ho kayong nagka-Carabao Dairy, sir? So 2007 na hanggang ngayon po. So
almost 20. 20 years. Almost 20 years na po. Kumusta sir yung 20 years na yan? Maganda naman po kasi yung napamahagi sa akin o nabigay sa akin noon na isang kalabaw, eto, naparami na ng Naparami. naparami na po. So ilan po ang binigyan na members noon sir? Bali 25 na tao po. 25 na tao. So nung nag-start kayo, kanya-kanyang alaga sa kanya-kanyang bahay. Kanya-kanya ganun po, ho ba? opo. So sa'yo lang to sir, hindi sa co-op? Hindi po. Wow! Ang galing! Opo. Akala ko, co-op ito sir. So, solo mo pala to. Opo. Sarili mong negosyo na to. Kasi ano po, individual po yung ating mga kalabaw. So yung gatas po, nadadala lang po sa kooperatiba. So yung co-op ang bibili Opo. ng gatas. Yes po. So, ngayon, ilan po yung kalabaw mo sir? Maabot na po ng 100 po. 100? Opo. Lahat to ginagatasan daily sir? Hindi po. Mga 18 lang po yung ginagatasan ngayon kasi dry na po yung iba. I see. Pero bundis na po sila. So, pag brinid mo yan, dadami na naman. Opo. Ganun ho ba? Yes po. So, wala kayong binibenta na animal. Lahat yan pang dairy. Maliban kung reject. Wala po. Kasi pang mga, halimbawa po, mga lalaki, ito, pinapalakit, ginagawa pong tapa. Format naman po siya. I see. Ang grupo po namin ay medyo agresibo. Gusto namin kasing matulungan yung aming mga sarili po. Kaya yun sana yun siguro kung dahilan ni Kong, sekretary, na tulungan po kami. Yung grupo ninyo, may mga DAR beneficiaries ho ba? Noong Opo. araw? Meron po. Kayo, naging DAR beneficiary din kayo? Opo. Nabigyan kayo ng lupa? Opo. Ito ho yan? Hindi po. Asan po yung nabigyan na lupa sa inyo? Andun po sa labasan po. Malapit lang dito. Malapit lang. So ito po, pundar mo itong lupa na to, sir? Opo, kita na po yung dairy natin. Kita na ng dairy Opo. to. Opo. So talagang kumikita, sir, sa dairy? Kumikita po kasi ang computation po natin sa isang kalabaw is equivalent to isang hektarya na tinatamnan po ng palay o ano. ng palay, yung kita po natin kasi pwede tayong kikita po tayo ng higit 90 to 100,000 isang lactating period yung isang kalabaw. So ganun po ang computation nito. Ilang months po yun? 10 months po. Yung in 10 months, kikita ka ng 90 to 120 po. 90 to 120,000. 120,000 Yes po. in 9 months? In 10 months In po. 10 months. So kung mayroon kang 10 na ginagatasan, so hindi na sumasama sa isang maliit na magsasaka. Teka, yung 90 to 100, isang kalabaw lang yan, sir? Opo, isang kalabaw po. Meron kang 100? Ngayon po. Wow. Magkano na yun, sir? Magkano yun? Milyonaryo ko pala, sir. Hindi naman po. Hindi naman po. Pero kaya nga i-encourage ko yung kapwa natin magsasaka kasi sa ngayon na po parang wala nang gustong maging magsasaka o farmer, di po ba? So yung mga pumupunta po dito, ini-encourage ko sila na dito talaga sa atin sa Pilipinas o sa ating bansa na may kikitain tayo sa pagpaparming. So alamin pa natin yung ibang kwento ni Sir Rolly while titignan natin yung mga activities dito sa farm. Sir, try natin yung pakita yung piniprepare nila na napier ba yung ginigiling nila? Napier po. Tapos yung actual na pagpapakain. Malaki yung lupang naibigay sa'yo ng DAR? Actually, sir, yung biyanan ko lang po ang nabigyan ng Yung biyanan mo. maliit lang po, 2,000 square meter ata lang. Ganun lang ba kaliliit ang Opo, binibigay? kasi marami naman po silang mga naging beneficiaries po. Okay. Kumusta yung lupa na yon? Andyan pa? Opo, andun po. Anong tinatanim doon? Tinatamnan ko ngayon ng, although maliit lang po naman po yan, sir. Tinatamnan ko ng pakain ko na lang sa kalabaw. Pangpakain ng kalabaw. So yung ibang mga kinakain ngayon dito, nanggagaling doon, sir? Opo. Tapos dito sa farm mo ngayon, ilang hektarya po ito?
Bali, 1 hektarya po ito, sir. Isang hektarya. Puno itong 1 hektarya. Puno, may lahat, may laman. Opo, meron po. Taniman din ng pakain. Opo. At saka gulay. May gulay po. Gulay. Para kahit man lang sa pangsariling konsumo po. Oh, okay. So yung mga gulay-gulay mo pang sariling konsumo na. Opo. Tapos more on pakain sa kalabaw. Opo. Paano malalaman na maganda yung kalabaw, sir? Ito, sir, mga nasa 3 naman po. Bodies ko na 3. 3. Opo. Tama lang ho yan. Tama lang po. Pag milking. Opo. Pag milking talaga medyo payatignan po na. Opo. Kasi pagka masyadong malaki naman ng katawan po, medyo mahirapan siya mabuntis. At saka dahil naggagatas. Opo, nagagatas po. Sa totoo lang, sir, hindi lang yung siguro ang kabuuang Kita. numero ng ating mga kalabaw. Mm. Kasi nung nagpapaaral pa po ako, maliit pa Nagbebenta. lang, nabebenta na. Nagbebenta ka Opo, na. nabebenta na. Tapos ka na magpaaral. Tapos ka na magpaaral. Meron pang isa, sir. Isa na lang. Ilan bang anak mo, sir? 6 po. 6. Lahat nag-college lahat yan. Opo. Dahil sa Opo. dito. Ilan taon na yung bunso mo? 22 po. Malapit. Patapos na rin. Ngayon po. Saan po siya nag-aaral? Sa Baknotan po siya ngayon. Ang layo. Um, Ilocos? Ay, La Union. La Union po. Sa DMNSU. Opo. Kasi yung profession Anong na wala, course niya? Veterinary. Oh. Ano ang kagandahan, sir, ng Carabao Dairy? Kumpara sa ibang hayop. Mas kukunti yung gatas na nakukolekta nito compare sa baka. Mas marami, Mas marami yung baka. mas marami po. Aha. Pero mas naman po itong kalabaw, mas mataas yung presyo nito compare sa baka. Ang presyo ng gatas, Opo. mas mahal. Opo. Paano bang bilihan ng gatas? Per liter po. Per liter? Magkano per liter? Ang kuha natin sa farmer po, 92 per liter. 92. Opo, Ang bili ng co-op sa iyo, Opo. 92. 92. Maganda ho yan. Opo, maganda Sa po. baka ba magkano per liter? Parang 50 ata, sir. Ang layo, alas times 2. Opo. Bakit mo mas mahal ang kalabaw? Mas, daw sir, mas makrema to ang kalabaw kaysa sa baka. At saka yung ating mga kasamang Indian National po, mas gusto nila yung kalabaw. So, ang maraming bumibili na Indian Opo, sa gatas mo, sir? opo. Dito o sa co-op na? Doon na po. Sa co-op na. Buti hindi kayo nauubusan ng pakain, sir. Hindi naman po. So, bukod dito, may ibang taniman ka pa? Meron po. Ilang hektarya lahat ang taniman mo, sir? Yung iba po, sir, binibili ko na Binibili mo. lang. Binibili ko po. Hindi ka nagsasilage, sir? Nagsasilage po. Nagsasilage ka rin. Apo. Tayo po yung isa sa mga supplier ng silage dito sa South at saka North. Apo. North. Hanggang sa Pagudpud po, nagsusupply po. Ikaw nagsusupply? Apo. Maluwang yung taniman mo, sir. So, ilan ang farmer na nagtatanim sa'yo? Madami po kasi yung staggered planting po yun natin, nasa 30 hectares. Tapos yung mga iba na, kinukontrata na natin. Yung sarili mo, 30 hectares, sir? Hindi po, parang patanim lang po. Patanim mo. Apo. Bali lupa nila, Tayo ang nagbibigay ng inputs. inputs. Opo. Tapos binibili natin sa kanila. Paano niyo binibili yon? Depende po sa sa ganda yung tanim. Umaabot naman ng 90 to 120 Per hectare harvest. per harvest po. Di ba kung Napier, pag hinarvest mo yan, ilang buwan bago ka mag-harvest ulit? Sa Napier po 45 days. Harvest ka ulit after 45 days. So another ganung presyo po ulit. Apo, Ang babayaran sa kanya. Maganda.
Opo. Pati yung farmer kumikita rin Ayun pala, nga sir. So ilang farmer po lahat yung nagtatanim sa'yo? Marami sir, mga nasa 50 siguro na farmer. Tao? Natag ilang ektarya yun? Opo. Ilang ektarya bawat isang tao, sir? Kasi hindi naman po gaano kaluwang yung Yung iba? opo. So, isa o kalahati mga ganun po. Yung iba. Lahat-lahat na yung 50 na farmer, 30 hectares. Yes po. Kasama na rin yung 1 hectare mo doon, sir? Hindi po. Hindi pa. Maganda pala. So tuwing every 45 days, walang paltos siya na mag-harvest siya Pag sa Napier po. Opo. sa Napier. Opo. Pero sa ang pinapatanim po natin is corn. Corn. Opo. So every 68 to 70 days naman po siya. Opo. Ilang hektarya rin yung corn, sir? Yung ganon din po. Ganun din? Opo. So 30 plus 30? So yun po ang dinideliver po natin sa mga customer natin sa corn silage. Ang galing. Paano mo nakilala lahat yung bumibili sa'yo? Mga baka siguro yan. Opo, baka, kalabaw, mga ano po. Oo. Marami rin ba, sir, Carabao farm? Marami na rin. Marami po. Yung mga assisted ng PCC po, yun. Marami yan. Opo. Nung nag-start kayo mag-Kalabaw, sir, wala kayong knowledge sa Kalabaw? Wala po. Nag-training po kami sa PCC kung paano i-manage yung kalabaw. Tapos nung nabigyan ka, sir, kailan nag-start dumami yun? Nag-start ka lang sa isa. Opo. Tapos, nanganak. Nanganak po. Naging dalawa na. Opo, pero medyo mabagal po. Kaya yung sabi ko kanina po, sir, na nung mga panahon yun, nagpapaaral po tayo. So talagang, ano siya, kung maliit, ganyan balang kalaki, sir. Ito, ganito. Ito, nabenta na. Napipilitan kang ibenta. Kasi po, walang pang-tuition yung mga anak natin. Yung bata. Nung mula nag-start kang mag-Kalabaw, yun na yung naging hanap buhay mo, sir? Hindi po. Mayroon akong konting babuyan nun, sir. Babuyan. Okay. Nagsasaka, nagtatanim ng mga gulay-gulay, mga ganun. Eto, dito sa lupa mo. O wala pa to Wala nun? pa. Wala pa po. Wala ka pang lupa nun? Yung binigay ng DAR Yung po. binigay lang ng DAR ang Opo. lupa, yung 2,000 square meter. Opo. So yun ang tinatamnan mo ng gulay. Pagkatapos magtanim, driver ulit, magta-tricycle driver. Pero pag ganun pa sir, pagka lumalaki yung pamilya, talagang Kayod. kayod. Kahit kakayod pa na tayo ng kakayod, hindi kakasya pa rin. Hindi pa rin kasya. Opo. So hanggang andito na siya. So talagang malaking tulong So din. ilang years yung, let's say, isang Kalabaw, ilang years ka inabot bago ka, ano ba yung tamang numbers para sabihin nating maganda-ganda na? Yung nararamdaman mo na may kita, nakakatulong na sa'yo, na pwede mo nang yung ibang trabaho, pwede mo nang iwanan at dito ka na. Ilang numbers po yan? Ako kasi nag-start po nung nasa 10 na siguro po yun, sir. Nung 10 na? 10, opo. Kasi yung anak ko, nakapag na siya, sabi niya sa akin, medyo nalilitan sa kita niya dito. Sabi niya sa akin, baka pwede akong mag-abroad muna. Sabi niya para... Lalaki ba yung panganay mo? Lalaki po. Okay. Anong course nung natapos niya? Nursing po. Nurse siya. Tapos, nag-abroad. Nag-abroad. Sa dairy din po siya napunta. Dairy? Opo. Saan? Sa Australia? Hindi po, sa ngayon po nasa New Zealand na po. New siya. Zealand. Opo. Pero dati, saan siya napunta? Sa Saudi po, sa Saudi? Almaray, opo. Okay, may mga dairy nga daw doon. Tapos, Yun. Tinupad naman yung sinabi na yung mga, tinulungan ka. opo, lahat yung mga sahod niya nung first na taon, talagang Bigyan lahat. pinabili ng Kalabaw. So, nakabili siya ng 10 siguro. So, from 10, naging 20 na. Oo, mga ganon. So, magkano nang kita nung 20? Nararamdaman mo na ano na? Tama po. Mararamdaman na natin. Nararamdaman mo na may nakakatulong na talaga. Tama po.
Yung dati na naglalakad yung anak natin na pupuntang school, hindi na. Pwede nang- May pamasahe na siya. May pamasahe na. Ganun kahirap ang buhay niyo no Tama dati, po. sir? Opo. Ganun talaga. Tapos, di 20 na. Kailan graduate yung sumunod? Yung pangalawa po sir, talagang ayaw niyang tumuloy nun. Okay. Pero nakapag-kolehiyo naman siya. Mm. Sabi niya sa akin, medyo siguro nakikita niya na medyo nahihirapan ako dito. Tinulungan ka niya? Ako na lang po dito, kasama mo. Yun. Okay. Yung, So hanggang ngayon kasama mo siya, sir? Apo. Yung pangatlo po, medyo siya naman ang nakapag-graduate naman siya. Oh. Ah, Tumulong din dito? Apo, bumili din ng sahod nila. Oh. Bumili din. Ilan din ang binili? Siguro nasa 8, 10 din, mga ganun. O, 30 na. Mabait yung mga anak mo, sir. Apo. No? Opo, kasi nakita nila na yung gaano kahirap namin sa umpisa. Oo. Di 30 na. Anong sumunod? Ayan po, talagang dumami ng dumami. Ay, yung 30, hindi mo na mamamalayan, mabilis na yung dumami. Tama po. Mabilis na. Kasi pagka halimbawa yung 30 ng anak yung 15, di 15 na kada taon po. Agad? Opo. So, hanggang umabot na ng... Ay, nung 30 na ang kalabaw mo, hindi ka na nagbebenta? Nagbebenta pa rin? Nagbebenta pa rin po. Pang-tuition pa rin ang mga susunod? Opo. Kasi yung pang-apat po, yun, awa naman ng Diyos, barbaser naman po siya. Bar? Opo, abogada. Abogado? Opo, yung pang-apat po. Yung pang-apat mo? Opo. Bumeri ng baka? Ay, ng kalabaw? Hindi. Hindi pa po kasi last 2024 pa lang siya. Kaano pa lang? Oo. Okay. Yun yung pang-apat. Yung pang-lima? Ayun po, dalawa silang nag-aaral ngayon. 5 pang-anim. Pang-anim. Anong kinukuha ng pang-lima? Ayun po, veterinary po. Yung veterinary. Tutulong din siya rito. Ayun po, kasi nakita nila na yung opportunity sa pagdedairy. Mm. Yung bunso, Ganon din po. veterinary rin? Apo. Dalawa sila? Ang galing. So, naka-mindset talaga sila na tutulong dito, sir. Opo. So, kailan mo nakuha yung first 100 Carabaos mo? Ngayon lang po. Mga 2024, 25. 24, 25 mo nakuha yung first 100. Yes po. Anong plano nyo? Paparamihin nyo pa to, syempre. Siguro po, mga ganun po. Hanggat kaya pa ng katawan po. Opo. Ilang taon na mo ba kayo, Sir Rolly? Matanda na po Magsi-60 na po. 60 na. Di bali, marami ng alalay sa'yo at posibleng magtuloy. Ang galing, no? Grabe, from isa, ngayon 100. 100 na? Umabot na po ng 100 100 po. Opo. 104. Talagang tiyagaan mo rin yan, sir, no? Opo, tiyaga lang talaga ang dito, puhunan. Kasi nakita ko, sir, na dito tayo kikita ng konti. So, yung kagaya ng sabi mo, yung gulay, pag sarili mo na lang. Tapos, negosyo pa rin yung Napier at corn na silage, di ba? Kumikita rin yun. Opo. Maliban doon sa sinabi mo sa aking figure kanina, iba pa yung figure doon sa silage. Mga ganun po. No? Pero po yung sa silage po talaga, no? Hindi po tayo kumikita nung malaki doon. Nung Kasi, malaki. kasi iniisip natin yung kapwa natin magsasaka na dapat silang kikitahan na So, konti lang. masaya na ako sa 5 centavos sa 1 kilo po. 5 pesos. 5 Ang, centavos ang benta mo? 5 cents lang ang kita mo per per kilo kasi Baka tunilada naman everyday ang sir? konti lang naman po. Oo. Masaya na po tayo doon kasi Oo. Dagdag mo lang naman yan. at sa parang maintenance din po yung mga makinarya natin. Yun ang kinukuha ko lang. Mapataas lang natin yung kita ng ating kapwa farmer. Galing. So, anong plano nyo dito? Ilan pang idadagdag nyo? Malaki pa yung lupa?
Na lang. So pwede pa dito. Apo, pwede pa dito po. Kaya lang, hindi ba nakakatakot, sir? Kasi may ilog. Hindi po. Hindi nagbabaha dito. Hindi po. So safe yung mga hayop mo. Safe po. Sir, in a day, ilang litro ng gatas ang nade-deliver mo sa co-op? Last month po, umabot 70, mga ganun. 70 liters Per day po. day. Wow. 70 times 100 halos, no? Yes po. Magkano na yun? 7,000? Mga 7,000 na din po. Every day? Yes po. Wow. Ay, galing. Laking tulong sa mga kasama natin po dito. Kasi kung wala Yung mga kasama mo, malalaki rin? O ikaw lang ang lumaki ng ganito? medyo sir, kukunti sa kanila kasi binalik yung mga kalabaw nila noon kasi hindi sila nakapagtiyaga. Sila nagtiyaga. Opo. Butit pinagtiyagaan mo noon yung iisang kalabaw, sir? Ako kasi sir, nakita ko na yung isang kalabaw ko kasi na nabigay sa akin sir, medyo talagang may potential, madami yung gatas. Marami magatas. So yung mga anak ko noon, sabi ko kanina sir na naglalakad lang sila. Tinutulungan nila ako sa 25 pesos ata yung isang litro noon, makakakuha kami ng 12 liters sa isang kalabaw. So yun, na-inspire sila hanggang doon. Napagtiyagaan po natin. So hindi ka na nagtatricycle ngayon? Hindi na po. Hindi na. Dami mo ng pera. Hindi na po. At saka po na medyo matanda na tayo. Oo. Si misis nyo? Siya naman po ang nandun sa processing po. Nagtatrabaho rin siya doon? Apo. So kayo lang ang lumaki ng ganito? Apo. Sa ngayon po, kami pa lang po. Pero may mga umuusbong na rin po ng kasama natin na medyo may lumalaki na sila. Medyo Ano yung nagawa mong tama, sir, bukod sa nagtiyaga ka? Bakit mo napalaki ng ganito? Ang kwan po dito sa sikreto ng pagsasaka po sir, meron kang puso sa na to. Kung wala kang sir, parang anong pang tawag nito? Hindi mo pinupuso yung trabaho mo. Talagang wala po. Hindi talaga, no? Opo. Ito yung mga, ano mo, sir? Mga Mga trainees po. OJTs? Trainees po yung mga gustong mag-abroad po. Abroad talaga ang ano nila? Opo. Punta sila ng Australia, New Zealand, ganyan? O mga ganun po. Ayan so everyday po ito. Everyday po, umaga at saka hapon po yung paglilinis. Ang daming gustong mag-abroad. Opo. Bali, sinasamantala yung opportunity po sir. Kasi dito sa atin, kung wala tayong maluwang na bukirin, wala po. Ang linis ng mo? Everyday yan, sir? Opo, morning and afternoon po. Yan, naliligo sila, pati araw-araw, ang mga kalabaw. Naliligo po sila sir. 2-3 beses din po. Opo. So itong naliligo ngayon, gagatasan na yan after. Opo, ito yung gagatasan po. Nagpa-umpisa na po. Nag-umpisa na? Kasi yung mga may mga kalabaw kasi sir na ayaw makakita ng maraming tao. Kaya pinaano ko na. Oo. 3 times a day. Hindi, yan ang character, yan ang difference niya sa cattle. Yung cattle hindi naliligo. Yung cattle strong sa heat. At ang Carabao hindi. Gusto niya cold. Opo. Kaya water buffalo Kaya po. water buffalo. Oh. Kasi sa bukid, naggagawa nga sila ng gano'n, no? Yung
parang sarili nilang pan. Maghuhukay siya, tapos may tubig. Doon siya nag-stay. Nagsasabon pa talaga. Sinasabon po sir. Yung ano po, panlaba po. Kasi pagka yung pan naman po ma'am, yung mga bango pang panligo, ma-absorb yung gatas ng kalabaw. I see. Dapat perla pala. Mga ganun sir. Malaking tulong din itong mga OJT sa'yo. Ay, opo sir, malaki din po. Tuloy-tuloy yan, sir. Pag natapos, ilang days yung OJT nila? 35 po sir. After 35, ibang batch na naman. Opo. Sino nagpapadala sa'yo ng OJT? Mga LGU? Hindi po. Nag-a-apply sila sa'yo? Opo. Grabe naman kawawa naman Pilipinas, nawawala na ng worker. Punta na lahat sa abroad. Sabi ko nga sa kanila sir, kasi wala po sa tayong kapasidad pa na magkakaroon ng sariling business. So opportunity na rin nila. Pagkaipon nila, kung gusto nila, uwi. Tapos yun, magsisimula na ng sariling business. New Zealand pa yung mga yan, sir. Iba-iba po. Saudi. Mga ganun po. Okay na? Punta na tayo sa milking na tayo. Let's go, sir. Ilan pong gagatasan natin ngayon? Siguro nasa... Umpisa na. Apo. Nagagatas na sila. Wala ka pang yung machine. Hindi. Meron po pero minanonal ko po muna. Apo. Bakit mo manual ka, sir? Kasi kukunti pa lang naman po. Apo. Mahirap po yung machine, mahirap po hugasan, mga ganun po. Samantala itong manual. At saka mas nasasagad yung paggatas. Yung gatas. Apo, pag na naman sa manual po. Gaan tagal yan kasi ilan ang ginagatasan mo everyday? 16 lang po. Apo. Okay lang. Okay lang po. So pati itong mga to mag-abroad din. Hindi po. Empleyado Ito mo yung naman. mga empleyado ko po, mga 6 po sila. Tiyagaan din ang pagkakalabaw. No? Tiyagaan. At saka po. Lahat naman po ng kwan po pag walang tiyaga. Oo. Pag hindi mo talaga, sinaga. Yung mga kinakatay nyo, mga bata pa. Mga 3 years po. Medyo matanda na rin. Mga 3 taon po. Ba't nyo kinatay? Kasi, Yung mga lalaki po. hindi kailangan. Apo. Magastos ka rin sa tubig. Ayun lang po sir, makapan lang. Game na po. Pakuha na natin yung next na dalawa. Apo, kinukuha na po. Nakuha na. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.